Maraming klase ng sasakyan ang lumalabas ngayon mula sa iba't ibang brand na hindi lang sa features nangunguna kundi pinalakas at pinatipid na rin ang performance. Pero marami pa rin sa mga bumibili ng sasakyan ang hinahanap ay yung style, yung may astig na disenyo at pangkahit saang kalsada. Kaya naman kung gusto mong makakita ng pinakabagong SUV ngayong taon ay tatalakayin natin ng isang pambihirang sasakyan na ngayon mo pa lamang siguro matutuklasan. Ang kabuang detalye at nilalaman kasama ng presyo nito ay alamin natin. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po tumalik sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Isa sa pinagmamalaki ng karamihang mga SUV ay ang pagiging functional, reliable at performance ready. Yung hindi magpapahuli sa maraming sasakyan sa loob ng kalsada. Kaya naman isa sa mga pinipiling bilhin ng marami ay ang malalaking sasakyan gaya ng SUV. At yan din ang tatalakayin natin ngayon. Ang astig na 7-seater car na mukhang mamahaling tingnan at napakahusay ng performance na siyang magugustuhan ng marami. Ito ang Jaytor T2 2025 model. Ay ginawa para sa mga taong naghahanap ng sasakyang matibay at maaasahan sa kahit anong kalsada. Kasama na rito ang rough roads, mga bahaying lugar at hill terrain. Ang SUV na ito ay may mataas na comfort features gaya ng maluwag na interior, advanced tech at safety system. May malaking display screen sa interior at mga amenities na magagamit sa mga long drives at adventure. Samantalang ang una kaagad makakaagaw ng pansin sa marami ang stylish at astig na disenyo nito. Gaya ng bold na exterior na may off-road look. Mala-range rover defender ang datingan nito na mukhang ready rin sa mga obstacle course. Kasamang mala-compact na boxy body shape design na nagpapaganda naman ng aerodynamic nito. Itong Jaytor T2 ay may maganda ring fuel efficiency plus performance na kung saan binibigay nito ang pinakamahusay na lakas at bilis ng pag-arangkada nang hindi kumukonsumo ng malakas sa gasolina. Dahil itong Jaytor T2 2025 ay pinapagana ng 2.0 liter turbocharged inline 4 na kayang gumawa ng 254 horsepower at 390 Nm ng torque na may kasama pang pangkaragdagang lakas mula sa hybrid powertrain system nito. Kaya naman pala matipid din itong modelo kumonsumo ng fuel na siyang nagbibigay rin ng pangkaragdagang lakas sa arangkada na iginabit sa isang transmission type na 7-speed dual clutch transmission o DCT at 4-wheel drive system. Ang top speed nito ay umaabot mula 180 km/h hanggang 210 km/h, habang ang fuel tank capacity na may 70 liters ay nauubos sa humigit kumulang sa 1,000 kilometro. Itong Jaytor T2 mga kaibigan ay gumagamit ng matitibay na klase ng suspension dahilan para hirangin ito sa isa sa pinakamatibay na klase ng SUV. Ang front suspension nito ay naka MacPherson strut habang ang rear suspension ay naka multi-link with shock absorber and coil spring. Ang mga gulong nito ay may sukat mula 19-inch alloy wheels hanggang 20-inch depende sa trim level. At ang mga brakes nito ay gumagamit ng ventilated disc sa front at disc type din sa likuran para magbigay ng mas matibay na suporta kahit sa mga emergency braking. Pagdating sa exterior, may mga upgraded features din itong modelo gaya ng pagkakaroon nito ng full LED lighting system, mga naka-matrix headlamps para sa mas advanced na ilaw at adaptive high and low beam na may kasamang LED daytime running light bilang standard sa lahat ng variant nito. At ang maganda pa rito ay automatic ang headlamps nito na kung saan ay kusang umiilaw sa oras na may dadaan sa madidilim na kalsada. Itong Jaytor T2 ay may haba na 4.8 meter at lapad na 2 meters at may taas ito na 1.88 meter. May wheelbase size ito na 2,800 mm at mataas na ground clearance na may sukat na 220 mm na bagay sa mga off-road rides at mga trail adventure. Isa sa mga ipinagmamalaki nitong Jaytor T2 ay ang pagkakaroon ng advanced driver assistant features tulad ng blind spot detection, lane keep assist at rear collision warning para sa mas mahusay na safety features nito na may kasamang 360-degree camera na isang bird's eye view monitoring system nitong modelo. Sinamahan din ito ng napakarami pa at advanced na mga safety features gaya ng pagkakaroon nito ng adaptive cruise control o ACC, isang automatic adjustable na bilis depende sa distansya ng sasakyan na nasa harap na kusang sinusunod nitong sasakyan. Gumagamit rin ito ng autonomous emergency braking na kusang nag-a-activate ang preno nito kahit hindi mo tapakan kung may mga malapit ka ng mababangga o mababangga ka na.
Gumagamit rin ito ng blind spot detection at blind spot monitoring system. May sensor ito na nakakalat sa sasakyan na kung saan binibigyan ito ng alerto ang driver sa mga paparating na sasakyan na hindi nakikita sa side mirror. May hill start assist din ito at hill hold assist na isang safety features na tumutulong sa driver kapag paahon o pababa ang kalsada para hindi umatras o gumalaw ang sasakyan kahit hindi mo tapakan ng preno. May kasama rin itong electronic parking brake at front and rear parking sensor na babala kapag may mga hadlang sa likod o harap habang ikaw ay nagpapark. May tire pressure monitoring system din ito na nagbibigay naman ng warning sign para paalalahanan ng driver kung dapat bang taasan o bawasan ang gulong bago tumakbo ng mabilis. Nagbibigay dito ng additional safety features lalo na kung lagi mo itong dinadaan sa madudulas na kalsada at sa mga highway passes. Itong J-Tour T2 ay halos compact na ang disenyo na parang wala ka ng halos babaguhin. Pagdating naman sa interior, meron itong 5 seating capacity hanggang 7-seater depende sa version at variant na pipiliin mo. Ang karamihan sa mga upuan ng variant nito ay gawa sa leather upholstery, pero may mga variant din naman ito na gumagamit ng mga upuan na may suede cover at may mga fabric insert. May ventilated at power adjustable front seat din ito sa mga luxury trim levels nito na nagbibigay ng mas mahusay na comfort riding lalo na sa mga first class passenger. Itong J-Tour T2 ay may libangan rin na makikita sa interior, gaya ng pagkakaroon ng malaking infotainment screen na may sukat na 15.6-inch touchscreen display para sa multimedia at navigation nito. Ang instrument cluster naman ito na para sa driver ay gumagamit ng full LCD instrument panel na may sukat naman na 10.25 inches na nagbibigay ng digital display para sa driver info at iba pang mga notifikasyon gaya ng bilis, fuel at marami pang iba. Sagana rin itong modelo sa mga connectivity features gaya ng wireless Apple CarPlay at Android Auto. Mayroon din itong Bluetooth, mga USB port at Type-C port sa ilang mga variant. May 12-volt power outlet socket din ito na para naman saksakan ng iba pang mga gamit. Samantalang ang nagpapaganda naman sa audio system nito ay ang Sony Premium Sound System na may 12 speaker na nagbibigay ng magandang combination ng sound sa interior cabin nito. Habang ang mas nagpaparelax pa sa biyahe sa lahat ng mga pasahero sa loob ay ang pagkakaroon naman ito ng air conditioning system na dual zone automatic climate control system. Mayroon din itong aircon system sa likuran kasama ang mga air vents nito para mas maikalat ang buong lamig sa interior. Ang iba pang mga comfort features nitong modelo ay ang pagkakaroon nito ng wireless phone charger, maraming USB Type-C port sa kada upuan at may ambient lighting sa loob na nagpaparelax pa ng pakiramdam. Bukod pa dyan, may power windows na rin ito sa front and rear. At ang pinaka-highlight dito ay ang pagkakaroon naman ito ng sunroof at panoramic roof na kung saan pwede ring takpan at pwedeng alisin sa tulong ng mga automatic function nito. Nakakeyless features na rin ito, push start button, at ang maluwag na rear trunk storage nito ay may ilaw pang kasama para sa mas convenient na paglalagay ng mga gamit. Ang pinakamanubela naman nito ay naka-leather cover pa at multifunctional. Gumagamit ng rack and pinion steering at power assist na electric power steering. Adjustable din ang steering column na naka-tilt and telescopic para magbigay ng sapat at mahusay na pagmamaniobra mula sa mga biglaang liko, matatraffic at malulubak na kondisyon. Itong J-Tour T2 ay talagang perpekto para sa mga ganong kondisyon. Bagamat mula sa Chinese country itong manufacturer na J-Tour, ay hindi pa rin maisasantabi ang pagkakaroon ng mga advanced features nito kumpara sa marami. Bagamat bagong-bago pa lamang ang brand na J-Tour sa merkado ng mga sasakyan, isa naman sila sa maituturing na advanced pagdating sa mga features ng mga modern car. Nakadalasan ang ginagawa ay ang mga ganitong klaseng sasakyan, mga SUV na malalaki at pwedeng magamit sa kahit saan mang klase ng kalsada. Itong J-Tour T2 ay available na sa Philippine market na nag-range sa estimated price mula 2,498,000 pesos hanggang sa 2,898,000 pesos.
Kaya naman kung namamahalan ka sa mga Range Rover Defender na style o yung mga jeepney o Hummer concept na modelo, gaya ng isang to na may malabaksi na disenyo, isa itong J32 sa pinakamurang pagpipilian sa segment nito, na kahit papano ay kabibili ba na rin pagdating sa forma, lalo na sa ilang mga kompetensya. Isang mala-armored car na SUV ang kararating lamang sa Pilipinas na tinatayang magbibigay ng napakalakas na performance. Ito ay isang pang-off-road na SUV na ginawa para sa kahit anong klase man ng kalsada. Ang Dongfeng M Hero 917 ay isang mid-size luxury SUV na unang ipinakilala noong August 2022 pa. Bilang bahagi ng bagong sub-brand ng Dongfeng, ito ang bagong pinakamalakas na sasakyan ng brand na inilabas sa merkado. Nilagyan ang M Hero 917 ng bagong M-Tech platform na idinisenyo upang magbigay ng mataas na pagganap at kakayahang mag-off-road sa kahit saan makagubatan, mabubundok o sa masusukal na lugar. Ang kabuang sukat nitong sasakyan ay nakatutulong rin para magbigay ng malawak na interior sa 7 hanggang sa 8 pasahero nito kasama ng mga bagahe. Ang haba nito ay nasa 4,987mm at lapad na 2,080mm. May taas na 1,935mm at wheelbase size na 2,950mm. Tumitimbang itong sasakyan ng 3,130 to 3,290 kg. Pagdating sa panlabas na disenyo, ang harap nito ay nilagyan ng polygonal honeycomb grille na may trapezoidal na hugis na may kasamang mga X-shaped LED DRLs na nagbibigay ng matalim at modernong itsura. Samantalang ang hood panel ay makapal at matibay na may mga air vents para sa tamang ventilasyon. Binubuo rin ang buong bahagi ng katawan nitong modelo ng malalapal at matitibay na fenders na may military style na disenyo. Habang ang side ladder racks nito ay ginagamit para sa pag-akyat at pagbaba, pati na rin bilang storage para sa mga kagamitan. Kasama mga tool mounts nito tulad ng palakol, may kasamang pala, jerry can at fire extinguisher na nakamount sa gilid at likod ng sasakyan bilang bahagi ng pagiging compact, complete equipment ng sasakyan para sa kahit saan mang paggagamitan nito. Habang ang likurang bahagi ng disenyo, gaya ng mga taillights nito na naka-X-shape rin na nagbibigay ng matibay na aura, na may kasama ring spare tire rack, malaki at matibay na may kakayahang magdala ng spare tire sa likod. Habang ang rear bumper ay matibay din at may kasamang tow hook na may kapasidad na 2.5 tonelada. Habang ang taas na bubong ay may mga roof rack. May roof expansion platform para sa dagdag na storage o talian ng mga gamit. Ngayon kung tatanungin naman kung saan gawa itong modelo, mahigit sa 20% na panlabas na bahagi nito ay gawa sa carbon fiber. Ang front and rear bumper naman nito ay gawa sa metal para mas matibay at matigas na unang susuporta sa mga kolisyon o banggaan na magaganap. Well, pagdating naman sa interior specs and features nito, ilagyan nitong bagong SUV na M Hero 917 ng mga Nappa leather at suede upholstery seats na electronically adjustable pa. Yung tipong pipindutin mo na lang at kusa na mag-a-adjust sa mga posisyon na ninanais mo. Ang mga upuan nito ay nilagyan din ng mga massage function para relax at komportable ang pagsakay kahit sa mga mahahabang biyahe. At mayroon na rin memory function para sa upuan ng driver at pasahero. May mga armrest na rin ito sa harap at likuran para sa dagdag na kaginhawaan at mga bottle and cup holders. Pagdating naman sa harapan ng dashboard panel, ay may central control screen na may sukat na 15.6-inch touch LCD screen na magbibigay ng sapat na control para sa mga features nito sa loob at kasama na rin ang entertainment nito. Nilagyan din ng passenger seat sa likuran ng entertainment screen na 12.3-inch naman ang sukat at detached screen na rin. Habang ang instrument cluster o digital meter panel gauge ay may 12.3-inch na sukat na rin at full LCD display na. Ngunit hindi pa natatapos dyan dahil ang mga rear seats o mga pasahero nito ay may sarili ring LCD screen na may sukat na 8-inch display para sa mga pasahero sa likod. Well, sa sobrang high-tech nitong sasakyan, ang interior features ay makokontrol sa pamamagitan ng voice recognition na para sa multimedia, navigation at air conditioning. Yung tipong magsasalita ka na lang kung gusto mong buksan o ilipat, sama ang sounds, lakas ng aircon system at iba pang mga function. Nilagyan din ito ng mga wireless connectivity features gaya ng Bluetooth, Apple CarPlay at Android Auto connectivity. Kasama ang 5GB connectivity at Wi-Fi hotspot. Isang mobile application na kung saan pwede mo ring ilagay sa iyong cellphone upang kahit wala ka sa loob nitong sasakyan ay makokontrol mo rin ang iba't ibang function. Pagdating naman sa sound system at ambient features nito,
Meron itong 16 na speaker na Dyna Audio brand at may mga air purifier pa sa aircon system para siguraduhing malinis ang mga hangin na pumapasok sa loob nito. Nilagyan din ito ng negative ion generator at car fragrance diffuser. Well, kung tatanungin ko para saan ang mga features na ito, tinutulungan itong alisin ang alikabok, pollen, usok at iba pang mga air pollutants. Lumalaban din ito sa mga bakterya at allergy. Nakatutulong sa pag-neutralize ng airborne bacteria at viruses. Ganyang kalupit ang ventilation ng bagong modelong ito na kung saan maging ang hangin na nilalanghap natin sa loob ay siguradong malinis at may kalidad. Meron itong 2-zone automatic climate control, rear AC outlets at temperature zone control. Kasama pa sa bahagi ng pagiging convenient at komportable nitong sasakyan ang pagkakaroon nito ng maraming USB port socket sa kanya-kanyang row seats. Nilagyan ng Type-C port sa harap at likuran na may kasama pang 220 hanggang sa 230 volt power supply at wireless charging pad sa harap. Maging ang rear luggage compartment base storage nito ay mayroon ring 12 volt power interface na pwedeng pagsaksakan ng mga gadget, ilang mga appliances at iba pang mga accessories. Mapunta naman tayo sa ilang mga partikular na safety features nito at kasama ang mga moderno at advanced na safety features din nito. Itong bagong Dongfeng M Hero 917 ay nilagyan ng parking sensors na may kasamang 360 degree camera system at ultrasonic radars. Ito ay may 4 o higit pang kamera na nakakalat sa buong paligid ng sasakyan na nagbibigay ng buong bird's eye view o top-down view habang nakapark o umaatras. Kaya mas madali ang parallel o tight parking. Maiiwasan rin mabangga ang mga mabababang obstacle gaya ng gutter, bato, bata, aso at iba pa. Sa tulong din ng ultrasonic radars ay napaka-advanced na ng parking features mo dahil bibigyan ka rin nito ng sign sa pamamagitan ng pagtunog ng warning sa oras na may malapit ka ng mabangga o maatrasan na anumang bagay. Bukod pa dyan, itong Dongfeng M Hero 917 ay may kasama rin anti-lock braking system o ABS. Pinipigilan ng pag-lock ng mga gulong sa matinding preno. Sinamahan din ito ng brake assist o BA na nagbibigay ng karagdagang lakas ng preno sa oras ng emergency. May kasama rin itong traction control system o TCS. Tinutulungan itong sasakyan na magkaroon ng sapat na traksyon sa madulas na kalsada o mababato. Higit sa lahat, ang makatutulong sa matinding stability nito ay ang tinatawag na Electronic Stability Control System o ESC. Tinutulungan itong sasakyan na manatili sa tamang direksyon sa pamamagitan ng otomatikong pag-aayos ng preno at lakas ng makina o pag-ikot ng gulong. Kaya kahit maidaan mo sa mga biglang pakurbadang kalsada na may madudulas na klase ng sementado ay hindi ito mawawala sa balanse o magpapaikot-ikot sa lugar na yon. May kasama rin itong Lane Keeping Assist o LKA na nagbibigay naman ng tulong upang manatili ang sasakyan sa gitna ng linya ng kalsada. Kasamang Adaptive Cruise Control System nito o ACC na automatic na ina-adjust ang bilis ng sasakyan upang mapanatili ang ligtas na distansya mula sa kasunod na sasakyan sa harap at likod. Na hindi rin nawalan ng Blind Spot Monitoring System o BSM na nagbibigay babala kapag may sasakyan na biglang bubulaga sa gilid mo, darating na lang sa unahan mo sa pamamagitan ng salamin na may nakasamang sign na lumalabas para bigyan tayo ng babala. Syempre hindi rin nawala sa modelong ito ang Rear Cross Traffic Alert o RCTA. Nagbibigay babala sa mga paparating na sasakyan mula sa likod habang umaatras. Ang Tire Pressure Monitoring System features naman ito ay nagbibigay impormasyon kung mababa na ang hangin sa mga gulong nito bago man patakbuhin ng napakabilis. Marami rin itong airbag sa loob para mas maprotektahan ang lahat ng pasahero, kabilang ng driver. May mga side curtain airbags, meron din sa mga tuhod ng driver at iba't ibang bahagi pa ng loob nito. Meron itong side impact airbags na nagbibigay proteksyon sa mga gilid ng katawan ng pasahero. Sinamahan ito ng ISO Fixed Child Seat Anchors na nagbibigay ng ligtas na pagkakabit ng mga upuan ng pangmata. Meron din seatbelt reminder na nagwa-warning kung may mga pasahero na hindi naka-seatbelt. Sinamahan din ito ng pedestrian protection na nagbabawas ng pinsala sa mga tumatawid na pedestrian. Yung bigla na lang hihinto kapag may biglang tumawid sa kalsada. Sinamahan din ito ng traffic sign recognition na nagde-detect at nagpapakita ng mga traffic signs sa instrument cluster. Kasamang fatigue driver alert na nag-a-alerto kapag napansin ang pagkapagod ng driver o pagkaantok
Nakusa rin itong hihinto kapag na-sense ng sistema nito na hindi na kaya ng driver magmaneho. Meron din itong night vision system na nagpapakita ng mga obstacles sa madidilim na kondisyon at ang roadside assistance call na nagbibigay direktang koneksyon sa emergency service. Kung sakaling may mangyaring di ka nais-nais o mawalan ka man ng malay sa daan, ay maaalertuhan pa rin ang mga rescuer upang mas madali kang matrace kung nasaan ka man. Meron itong hill start assist at hill descent control na otomatikong nakokontrol ang bilis habang bumababa o umaakyat sa matatarik na daanan. Meron din tong wading sensor system na nag-aalerto kapag ang sasakyan ay lumalampas na sa ligtas na wading depth o yung tipong isusuong mo sa mga matataas na katubigan o mga ilog. Ito ay nililimitahan sa pamamagitan ng sensor na nag-aalerto kung kaya o hindi na kaya ang taas ng tubig nitong sasakyan. Meron din itong crowd control na nagbibigay ng mababang kontroladong bilis para sa mga off-road driving. Kasamang differential lock nito na nagbibigay ng pantay na power sa mga gulong para sa mas mahusay na traksyon sa mga off-road conditions. Kung pag-uusapan naman ng pagiging durable, reliable at pagiging matibay nito na klase, itong bagong SUV ay nilagyan ng body-on-frame construction, matibay at angkop para sa mga off-road applications. May mas mataas na torsion rigidity at proteksyon laban sa mga impact. Ang front and rear suspensions nito ay parehong naka-double wishbone independent suspensions. Ang mga shock absorbers ay may air suspensions na may 150mm stroke na nagbibigay daan sa adjustable ride height at damping hardness para sa iba't ibang driving conditions. So matotal, ang off-road ability nitong modelo ay hindi matatalo ng ilan sa mga brand competitor nito. Dahil bukod pa dyan, sinamahan na rin ito ng integral active steering, nagbibigay ng mas mahusay na maneuverability sa mas mababang bilis o sa mga off-road na pagmamaneho. Sinamahan pa ito ng adaptive headlights na automatic na naa-adjust ang direksyon batay sa steering wheel position. Naka-keyless entry and start na rin ito na nagbibigay na mas maginhawang pagpasok at meron itong remote start function na kung saan pwede mong mapagana ang makina nito o may start ang engine sa pamamagitan lamang ng pagpindot ng remote nito kahit nasa labas ka ng sasakyan. Ang mga gulong nito ay nakadesenyo na para sa mga off-road condition na may kabuuang sukat na 275 by 65 R20 na sinamahan ng makakapit na preno gaya ng front and rear na naka-ventilated disc brakes na naklase. Well, kung pag-uusapan naman ang engine specs at capability nito, itong bagong Dongfeng M Hero 917 ay isang powerful na hybrid SUV. Dalawang klaseng makinang nagpapagana sa modelong ito. Isang engine na gumagamit ng natural gas na may kabuuang displacement na 1.5 liters o 1,476 cm na may turbocharged intercooled pangkasama at gumagawa ng maximum output na 197 horsepower. Samantalang isang klase naman na nagpapagana dito ay ang electric motors na gumagawa ng total horsepower na 816 na kung pagsasamahin ang 197 ng natural engine at electric motors, ito ay aabot sa mahigit 1,000 horsepower na capacity. May maximum torque naman ito na nagagawa na umaabot sa 1,050 Nm. Meron itong permanent magnet synchronous motor na nagsisilbing generator nito upang kusang mag-charge ang baterya sa pamamagitan lamang ng pag-ikot ng gulong at pagpipreno nito. Nagbibigay ng mas malakas na enerhiya sa pamamagitan ng elektrisidad. Ang battery type din na ikinabit dito para sa hybrid system nito ay isang ternary lithium battery pack na may capacity na 65.8 kWh. Mabilis rin ang charge ng battery nito. Dahil wala pang isang oras ay maaari nang itong ma-full charge. Meron itong 2-speed automatic transmission type at driving mode na electric 4-wheel drive. Gumagawa ito ng 0 to 100 km/h accelerations sa loob ng 6.76 seconds o katumbas yan ng maximum speed na nagagawa nito na umaabot ng 191 km/h. Kung gamit ang dikuryenteng pagpapatakbo, ito ay umaabot sa 200 km bago tuluyang maubos ang enerhiya ng battery. Samantalang kung ang gasolina naman ang gagamitin, ito ay may fuel consumption rate na umaabot ng 14 km per liter. May fuel tank capacity itong SUV na 84 liters at ground clearance size na 257 mm. Itong bagong Dongfeng M Hero 917
ay sinubukan at tinest drive na sa Europa at sa iba't ibang bansa upang mas masuri pa ang kakayahan nitong sasakyan sa iba't ibang kondisyon ng kalsada at klima. Kaya kung titingnan natin sa actual video guys, ang tibay, tatag at tigas ng sasakyan na ito ay talagang nasubukan. Nilabas ito noong August 2022 bilang isang concept model pa lamang at nagsimula na ang produksyon nitong modelo noong Abril 5, 2023. Inilabas na ito sa merkado ng Pilipinas ngayong taon lamang mula sa Chinese car manufacturer, ang Dongfeng Automaker. Nagkakahalaga ito sa estimated price mula sa 5,500,000 pesos hanggang sa 7 million pesos kung sakaling opisyal nang ibibenta ito sa merkado ng Pilipinas.